First John. Chapter 5, verses 1 to 9. John 5. John chapter 5, verses 1 to 9. John 5, verse 1 to 9. In English. John chapter 5, 1 to 9. Says here, after this, there was a feast of the Jews, and Jesus went out to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool. It is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 corners. In this lay a great multitude of impotent, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season in the pool and troubled the water. Whosoever then, first after the troubling of the waters, stepped, it was made whole, and whatsoever disease he had. And a certain man was there, which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. Praise the Lord. Praise God, and let us pray for the word of God. Pastor, please pray for the word of God. So let's pray, everybody. Thank God for your mercy and for your grace. Thank God for your spiritual power through the Word of God and by the Holy Ghost. Amen. Transforming our life, changing our lives, God. Today, God, feed us, oh God, our hungry and thirsty soul and in our spirit. Yes. And let your word, the powerful word, amen, working among us, everyone today. Amen. And restoring, give us a new blessing today. Amen. Anointing Sister Emerald. Amen. For the glory of God. Amen. Amen. And give us a teachable spirit. Amen. And a sound mind. Amen. To receive your word today, right now, at this moment. Amen. Strengthen us in Jesus' name we pray. Amen. 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 As we read in this chapter, John chapter 5, we can read about the miracles that Jesus did in the pool of Bethesda. Amen. So our message for today is entitled, Ang Tulong na Maaasahan, or the help that is always available, or the help that is reliable. Tama ba? Okay. Ang tulong na maaasahan. Amen. Praise God. So in this chapter, in chapter 5, verse 1, we can read that Jesus was came to Jerusalem because there is a feast of the Passover, most celebrated feast in Jerusalem. Ito yung pinaka binibigyan nila ng importansya yung piyestang ito, mga kapatid. Na kung saan lahat ng mga Israelitas ay pumupunta sa Jerusalem to celebrate this kind of feast. At sa araw na iyon, habang naglalakad ang ating Panginoon, nadaan siya doon sa pool of Bethesda. Na kung saan Jesus finds a man nearby the pool of Bethesda
Nang ibig sabihin ng Bethesda, mga kapatid, is house of mercy in Hebrew. Amen. So ito ay because they believe that this place, God healed the sick people. So that is why they called it house of mercy. There, Jesus found a 38 years old man who is sick. So, nung tinanong siya ng ating Panginoon, nais mo bang gumaling? So, ang sagot niya, walang tao na magdadala sa akin sa pool, sa swimming pool, or sa tangke, na kung saan kapag ginalaw ng anghel yon, hindi na ako makakarating dun dahil walang taong magbubuhat sa akin. So, means to say, this man was bedridden. He cannot walk. He cannot move. He needs somebody. Amen. Amen. He needs somebody to move him into the pool. But nobody. Amen. So means to say that this man was very sick for 38 years. So, kung pag-aaralan natin, ang taong ito ay inilagay lamang doon. Pagka everyday, nilalagay siya ng kanyang mga kamag-anak doon sa pool na iyon. Pero iniwanan siya. So everyday, he is in there, or baka nandun na rin siya nakatira. Hindi natin alam, mga kapatid. Amen. And then, Jesus asked him, do you want to be healed? Instead na isasagot ng taong ito, yes Lord, I want to be healed. No. Ano sinagot niya? Walang tao. Nobody can help me. No one. Sometimes in our life, dumarating yung time na tayo ay nangangailangan ng tulong. Nawala na tayong malapitan kahit kamag-anak. Kahit malapit sa atin, kahit kaibigan natin, mga kapatid, hindi natin sila maasahan sa tulong na kailangan po natin. Kung minsan, nawawalan na tayo ng pag-asa. Kung minsan, nanghihina ng ating pananampalataya. Dahil wala ng tao na maaasahan po natin. Wala ng taong tutulong sa atin. Praise God. Ngunit, alam niyo po ba na ang tulong na inilalaan ng Panginoon ay laging nakahanda? Amen. Na ang tulong na inilalaan ng Diyos is always available to everyone. Amen. Magkaroon ka lamang ng tiwala sa Kanya. Magkaroon lamang tayo ng pananampalataya sa Kanya. Amen. Amen. Everybody here needs a helping hand. Amen. Especially when you have a financial problem. We cannot always say God will provide. Amen. Yes, we will say God will provide, but then we will go to people asking some money for them and lend me money please. Like that, mga kapatid. Kahit sinasabi natin, God will provide, pero nangungutang pa rin tayo. Amen. Lahat ng may utang, sabing praise the Lord. Everybody here has an utang. Okay. Sometimes we have a problem materially. Wala tayong bahay, wala tayong lupa. Amen. Wala pa tayong sariling compound or sariling naipundar. Kaya we are always staying in Hong Kong until we are getting old. Until we become senior citizens. Because we want to build something like a house, house and lot, a car, like that, mga kapatid. And then some of us here need an emotional encouragement, emotional yung nangangailangan tayo ng ibang tao na magpo-comfort sa atin. Amen? And some of us here need an spiritual uplifting or spiritual encouragement. We cannot say we are always faithful. We cannot say we are always strong. Yes. We still need God in our lives. Amen. Even though you are a leader, you are ikaw ay nasa
ikaw ay alam mo na lahat, mga kapatid, kailangan pa rin natin ang tulong ng ating Panginoon. Marami ka nang alam, first honor ka sa discipleship, pero mga kapatid, we still need God. Amen. In our life. Amen. But sometimes that help is ipinagkakait sa bawat isa sa atin. Pinaparanas ng Panginoon yun. Na pinagkakait sa atin ang tulong na inaasahan natin sa ibang tao upang sa ganun tayo lumapit sa Kanya. Upang sa ganun matuto tayong lumapit sa Diyos na nagbigay sa atin ng kalakasan, na ang Diyos lamang ang pwede nating malapitan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Material man yan, mga kapatid, financial, spiritual. God is the only one who can fill our needs. Amen. There is a children's song, mga kapatid, in Sunday school before, when I was 18 years old. There's a song. Life without Jesus is like a donut. Like a donut. Pakita ko ng donut, mga kapatid. There's a hole in the middle of your heart. Yes. And then, but when Jesus fills your heart, naglagay ako ng ng dough, mga kapatid, sa gitna ng donut. He satisfy your soul like a pastry nugget in the dough. Not cold. So, tuwang-tuwa yung mga bata, mga kapatid. But it's true. Life without Jesus, there's a hole in the middle of our heart. Without Jesus in our life, we are not complete. Amen. Praise God. So, alam niyo po ba, mga kapatid, na upang sa ganon ang Panginoon ay makakilos sa buhay natin, hayaan natin na ang Panginoon ang siyang mamuhay sa atin. Papaano? Papaano mamumuhay si Kristo sa buhay natin? Tanggapin natin siya sa buhay natin. All of us here, tinanggap na natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. All of us here receive already God in our lives. Praise the Lord. So, dahil wala tayong bisita, mga kapatid, meron. Tutuloy ko pa rin si Nancy. Baptista si Sister Lema, di ba? Sister, ano na lang? Nora. Si ate. Praise God. Hallelujah. So, ang kailangan natin, mga kapatid, para maasahan natin lagi ang tulong ng ating Panginoon, ay magkaroon tayo ng pananampalataya. Amen. So, sa katunayan, almost all Filipino believe in God. Almost all Filipino believe in God. Walang atheist na Pilipino. Catholic man yan, born again man yan, Muslim man yan, may Diyos pa rin silang kinikilala. Amen. Praise the Lord. Ngunit ang kailangan ay magkaroon tayo ng relationship mismo sa ating Panginoon. Sabihin natin, kilala ko ng Diyos. Pero kilala ka ba ng Diyos? No. Paano ka makikilala ng Panginoon? Magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Tanggapin mo siya sa buhay mo bilang tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo, mga kapatid, tinanggap natin ang ating Panginoon because we believe that if we receive God in our life, we will have a good relationship with Him. Amen. Amen. And if we have a good relationship with Him, we will have salvation. Amen. Religion cannot save us. Take note. Religion cannot save us. But our relationship to God can save us. Amen. Amen. Example na lang, mga kapatid, nung nanliligaw ang mga asawa ninyo. Natin, pala. Nung nanliligaw yung mga may asawa dito. Nung nanliligaw ang ating mga asawa, ay sulat dito, sulat doon. Dahil yung mga senior na may asawa, mga kapatid, sulat pa lang noon, penpal ba? Pero ngayon, text-text na. Sa text na rin sinasagot. Wala nang yes. But, in the old times, mga kapatid, susulatan ka pa niya yung love letter, nakakumpile pa sa isang kahon. Diba? Sino nagtatago na hanggang ngayon? Ako lang ba? Ay, ako lang. Praise God. So, mga kapatid, nung nakita mo ang mga sulat,
ang sulat ng inyong mga partner, tuwang-tuwa kayo. Yung iba, inuulit-ulit pa yan. Diba? Ginagawang pangpatulog, gabi-gabi, kinikilig ka pa dyan. But then, mga kapatid, saka ka lang magkakaroon ng good relationship with Him kung sasagutin mo yung sulat niya. Sulatan kayong dalawa. Amen? Ganon din sa ating Panginoon. You will have a good relationship to God if you read His love letter. That is the Bible. Amen? Who among you are reading the Bible every day? Amen. Dalawa? Who among you are reading the Bible every day? Amen. Cellphone man yan o sa Bible, sino nagbabasa ng Bible? Amen. Amen. Praise God. Mga kapatid, acceptable na kasi yung ibang Bible madaliit yung letra. So, some of us, katulad ko, are reading the Bible in the cellphone so that it make it bigger. Zoom. Para lumaki yung letra, para makita mga kapatid. Pero iba yung feeling. Iba yung pakiramdam. Hindi katulad noon. Alam niyo po ba mga kapatid, nung nagbabasa ko ng Bible na yung Biblia ko mismo ang hawak ko, I can feel the presence of God while I'm reading the Bible itself. And I can underline the words that is in there. But when I'm reading the Bible in the mobile phone, there's something off, something different. So mga kapatid, I'm not saying that reading the Bible in the book is very bad, in the cell phone is bad, no. But I'm just telling you that there is something different if you read your own Bible in the Bible. The Bible, yung Biblia mismo mga kapatid. Amen. Praise God. So sa totoo lang po mga kapatid, if you are reading your Bible, you are getting closer to God. But if you are not reading the Bible, kumbaga, para bang nawawalan ka na rin ng gana magsimba. Nawawalan ka na rin ng ganang manalangin. Nawawalan ka na rin ng gana mga kapatid na mag-attend sa mga gawain. Na sumali sa discipleship. Na sumali mga kapatid sa outreach. Na sumali mga kapatid sa mga ministry in the church. Because you are getting umaalis ka na, I mean, lumalayo ka na sa presence ng ating Panginoon. So you all need to do is to get closer to God upang ang tulong na laging nakahanda ay matatanggap natin, ay makakamit po natin. Amen. Palakpakan nga natin. Praise God. Hallelujah. Example na lang mga kapatid na ang kailangan natin ay pananampalataya. Katulad na lamang nung babae in the Luke chapter 8, verse 43 to 48. Nababasa natin doon about the woman na dinudulog for 12 years. Ano ang nagpagaling sa kanya? Yung laylayan ba ng damit ni Kristo? Ang kanyang pananampalataya. Yung pananampalataya niya mga kapatid. Sabi niya, kung matatouch ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Amen. Sabi niya, kahit gumagapang pa yan mga kapatid, gumagapang na siya sa dami ng tao. Dahil sa pananampalatayan yun, anong sabi ng Panginoon? Nung natouch niya ang laylayan ng kanyang damit, ang sabi ng Panginoon, mayroong naghumipo sa akin. Sa dami mga kapatid ng tao na natatouch ang ating Panginoon, pero iisa lang ang kanyang naramdaman. Dahil may kapangyarihan dumaloy mula sa kanya. Dahil yon sa pananampalataya nitong babae, kaya siya ay gumaling. Amen. Sa anumang pagkakataon, whatever you do mga kapatid, if you have faith, God will answer your prayer. Amen. Whatever you do, whatever prayer request you have, if you have faith in God, then that prayer will be answered immediately. Amen. Sometimes it's not immediately, but if you have faith, God will surely answer it. Palakpakan na natin ang Panginoon. There is one time, mga kapatid, only faith can heal.
Only faith can heal the sick. By faith, through faith, in the name of Jesus Christ. Amen. And the power of His blood will flow over to that person. Praise God if you have faith. Noong example ko lang, testimony lang to mga kapatid. Example lang to. There is one member in our church that is he is just a newly convert in our church. He was in the ICU. He was received in the ICU mga kapatid, and almost 50-50 ang kanyang buhay. Yung asawa niya nag-attend na sa church. Hindi pa sila baptized noon. Yung asawa niya nag-attend na sa church. Nakilala namin siya. At hiningi niya yung Facebook namin. So, nagtaka kami mga kapatid, hating gabi tumawag siya. Hindi nasasagot ni pastor kaya sinagot ko, Pastor, sabi niya, I need your prayer. Yung asawa ko na sa ICU, parang 50-50 na po siya, maoperahan na po siya anytime soon kasi namamaga na siya, komplikado na, hindi na siya makahinga, ganito, ganyan. Ang dami na niyang sinabi mga kapatid. Ang sabi ni pastor sa kanya, Sister, do you have faith? Yes, Pastor, I have faith. Asan yung asawa ko? Andun po, pwede ko po siyang lapitan. Sige lang yan, kausapin ko. And then nakakapagsalita pa siya ng konti. Bro, do you have faith that God will heal you? Sabi ng asawa ko mga kapatid. Meron ka bang pananampalataya? And then we will pray right now. Mag-pray kami online mga kapatid. Phone, via phone only. At pag-rebuke ng in Jesus name, hallelujah, nag-iba yung kulay ni Brother Johnny mga kapatid. Bumalik na yung dating kulay niya. Amen. At kinaumagahan, sinabi ng doktor, hindi na siya kailangang operahan. All the glory belongs to God. You know what? Because of their faith. Amen. Kahit malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay, wala ka man doon anytime mga kapatid, but if you have faith, hallelujah, God will move. God will surely move. Praise God. Napakadakila ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ganyan kabuti ang Diyos. Maging mga kapatid sa panahon na kung saan is, kung minsan hindi natin inaasahan na ang Panginoon ay kumikilos na pala sa buhay natin na hindi natin alam. Amen. Yung pinapipray natin, mas higit pa pala yung ibibigay ng Diyos dahil sa pananampalatayang meron po tayo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ang kailangan lang natin mga kapatid, kailangan matuto tayong magkaroon ng pananampalataya at marunong tayong humingi ng kapatawaran sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So hindi ko na itutuloy dito sa repentance until sa water baptism mga kapatid because pahapyaw na lang. Amen. Alam niyo po ba na kailangan po natin na kapag ikaw ay mayroon ng pananampalataya, kailangan sumunod tayo sa salita ng Diyos. Mayroon tayong kaligtasan na sinusunod sa Biblia. Ang kaligtasan na hindi lamang nakukuha na kapag once you believe, you are saved. Hindi po yun. Once you believe, you are saved. Maraming mga pananampalataya na ngayon na sinasabing maniwala ka lang, manampalataya ka lang, ligtas ka na. Mali po yun mga kapatid. Because Jesus Himself said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At inulit pa niya, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So kung hindi ka ma-born again, sa pamamagitan ng pagbabautismo sa pangalan ni Kristo, hindi mo makikita ang langit at hindi mo rin mapapasok ang langit. Gaano ka man kabuti, gawin mo na ang lahat ng mabuti sa mundo. Ibigay mo na lahat ng kayamanan mo. Kung hindi ka nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, hindi tayo makakarating sa langit mga Amen. Katulad na lamang yan sa pagpasok natin dito sa Hong Kong. Ang passport natin, ito yung water baptism po natin. Wala kang passport, hindi ka makakapasok sa Hong Kong. Yes. At kung walang tatak
ng immigration, ng visa. Yun yung Holy Spirit baptism, mga kapatid. Hallelujah. Na magpapatunay na ikaw ay trabahador dito. Na yung tatak na yon, yung Holy Spirit na magiging tatak po natin, magpapatunay na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Palakpakan na natin. If you want Jesus to be with you and to work in your life, you need to follow His instruction. Amen. Kailangan follow natin ang instruction ng Panginoon. Matthew 28:19. Anong sabi ng Panginoon? Sino na kami praise Lord? Go ye therefore. Habang siya ay lumilipad sa alapa, go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang nakaintindi lang doon si Pedro, mga kapatid. Anong sabi ni Pedro? Repent and be baptized everyone. Ang sinabi niya, anong sinabi ni Pedro nung sinabi ng mga tao? Anong gagawin namin para maligtas? Repent and be baptized, every one of you In the name of Jesus. Father and of the Son and of the Holy Ghost ba? Hindi. No, in the name of Jesus. Katulad ng inawit natin, mga kapatid, Jesus is the Father, Jesus is the Son, and Jesus is the Holy Ghost. That is why, only one name. Amen. Because there is only one name under heaven given among man whereby we must be saved. Amen. Hindi ang pangalan lamang masukat natin ikaliligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Dahil sa pangalan niya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Dahil sa pangalan niya, nagkaroon tayo ng kagaligan. Dahil sa pangalan niya, nagkaroon tayo, mga kapatid, ng pag-asa pang mabuhay. Amen. Dito sa mundo. Palakpakan na natin ang Panginoon. Hallelujah, mapapalad tayo dahil mayroon tayong mga trabaho. Katulad na nabasa ko, mas mabuting pagod kang mamamahinga na may trabaho kaysa naman pagod ka na naghahanap pa lang ng trabaho. Amen. Amen. Magpasalamat tayo dahil may trabaho pa tayo, mga kapatid. Be thankful in everything. Amen. Thank you, Lord. Dahil mas mahirap, mga kapatid, huwag mo ikumpara ang sarili mo na lang sa iba. Palad ka pa rin dahil buhay ka pa rin, nakakapag-holiday ka pa rin. Hindi katulad ng iba, mga kapatid. Walang holiday. Hindi nakakatulog. Amen. So if you are still okay in your employer's house, be thankful to God. Amen. That is a blessing to God, mga kapatid. You are still here working for your family, so be thankful. Amen. Praise God. At ang sabi pa dito, mga kapatid, praise the Lord, sa after na ikaw ay mag-repent, ikaw ay magpabaptize, and then wala na pala si Connie. Conclusion ka na pala. Conclusion. Praise the Lord pala, pakinggan natin. Amen. Okay, dun sa verse 6, mga kapatid, na sinabi niya, gusto mo bang gumaling? Sabi niya. Yes. O kaya sabi ko, gusto mo bang pumunta sa church? Wala akong makasama eh. Di ba tarang na sa church, gusto mo bang pumunta sa church? Wala akong kasama, wala akong pera. Wala akong pamasahe. Ang nakikita natin doon, what we can say is the excuse of the man. Na sinabi niya, wala akong kasama na magdadala sa akin, di ba? Sabi niya, kasi kapag yung nag-trouble na yung tubig, may nauna ng may nauna ng lumubog, hindi ba? Pero ang nakikita dito is the excuse. Each one of us has an excuse. And I remember that excuses rob your calling. All of us here today are already baptized, but until now, we have the excuses. Dahil sinabi niya na gusto mo, yung faith niya doon, gusto mo bang gumaling? Yes or no lang naman yung kailangan minsan ng ating Panginoon. Diba? When you want to be healed, do you want to be healed? Wala akong gamot. Hindi pa ako nagpa-doktor. Hindi ba? Pero yun lang yung yes or no lang yung wala nang excuses, wala nang reasoning. Diba? Yun ang doon. And then, noong tinanong ng mga
Di ba? Tapos, hindi ko kilala basta yung tao na nagpagaling sa akin, sabi niya. And then in verse 14, afterward, Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. And sinabi niya, sin no more. Binuo ka na ng Panginoon, pinagaling ka na ng Panginoon, sin no more. Praise the Lord. Lest a worse thing come unto thee. Worst thing come unto thee. Kapag alam mo na pinatawad ka na ng Panginoon, pinagaling ka na ng Panginoon, at umano ka ulit sa kasalanan, worst thing. Magtataka pa ba kayo? Bakit worse yung buhay natin? Minsan, mga kapatid. Hindi ba? Bakit tayo nagreklamo? How come? There are some people say, how come when I became born again, a worse thing come unto me? Because it's your choice. Life is an examination with multiple choice. So everything, when worst thing come unto you, because it's your choice. It's very clear here that Jesus said to the man who was being healed, sin no more, less worst thing come unto thee. So this is for us believers who has been born again, washed by the blood of Jesus, mga kapatid. If we sin again, worst thing. Kasi sinabi niya, less worst thing come unto thee. So let this also be a reminder to all of us to resist the devil. Diba? But if we continue in sin, you can just imagine the worst thing that will happen to us. Hindi ba, mga kapatid? So when sometimes this while Sister Annie was preaching about this, I remember, mga kapatid, this verse na nakasabay ko kayo, verse 14, na sinabi niya na pinagaling ka na ng Panginoon. The Lord has made you whole. You are baptized in His name. Go and sin no more. Less. Ano ba yung Tagalog ng less? Baka mas worse yung mangyayari kayo. Hindi ba, mga? That's why when I heard people, how come she became like this? You just continue to pray for them because they didn't understand. That's why I said, how come they've been here for a long time and then they run out, they backslid, they run away. For me, I said, we cannot blame them because they are not rooted. That's right. They are not rooted. Like this one. What if even your root nakikita na? Diba? Yung ugat mo nakikita yung ugat mo nakikita na, hindi ba, mga kapatid? Kahit na yung ugat mo nakikita na, pero matibay. Amen. Na kahit darating yung bagyo, hindi ka mabubuwal. Amen. So I hope that it's not just this is for all of us, mga kapatid. Yung sinabi ng Panginoon na nakita niya, kasi hindi niya kilala kung sino yung nagpagaling sa kanya eh. Basta sinabi niya yung man na nagpagaling sa akin. Pero nung nakita sila sa temple, nakilala niya na si Jesus yun, at nung may nagtanong ulit, sinabi niya si Jesus yun, kaya tinugis ngayon si Jesus. Hindi ba, mga kapatid? Pero the thing is, he was not ashamed to reveal that it was Jesus who healed him, who made him whole. Are you ashamed of the gospel? No! Are you sure? Amen. We are not ashamed of the gospel. Yes. Ano yun? Girls. We are not ashamed of the gospel. That's why hindi tayo nahihiya, mga kapatid. Na makilala tayo, na tayo ay mananampalataya o naglilingkod sa ating Panginoon. But the word is, kaya kung minsan kapag yung medyo nanghihina ka na mas mabuti na yung magpakumbaba ka sa ating Panginoon. Dahil siya yung magbibigay sa atin ng kagalingan. At kung pinagaling ka na ng Panginoon, huwag ka nang gumawa ulit ng bagay na kung minsan sabi ko nga, bakit parang worse yung buhay ko ngayon? And then search your heart. And it's the time na you have to search your heart.
How come I've been so long time in the Lord? How come my life is not changing? It's not because of Him, because of you. It's your choice. Right? It's your choice. Ayaw mong magpakatibay, ayaw mong mag-aral ng salita ng Panginoon. How can you expect na yung pananampalataya mo, if you don't study the Word of God, how could you expect to be rooted in the knowledge of Him? Di ba may kanta tayo, si Jesus ang sandigan, Hindi magigiba. sino nga ba si Jesus? Right? Yung ganun eh. Alam mo si Jesus, pero you don't have the relationship. Right? If you have a good relationship with your husband, hindi kayo mag-iniwalay. Tama. learn yung ano natin, because it's a relationship. It's a relationship. Amen. That even if you don't say, I love you, you do it right. I love you, you love me. Kahit hindi mo na sabihin yun, yung puso ninyo nag-uusap na yan. Na kahit nga sa pag-usap natin sa Panginoon, mga kapatid. But the thing is, let us not be ashamed who made us whole. Let us not be ashamed who Jesus is. Let us not be ashamed to be called Jesus only. Because we know that Jesus is the Father, Jesus is the Son, and Jesus is the Holy Ghost. And that three titles referring to Jesus Christ. Amen. I remember the preaching of Pastora Mercedita. Jesus is the Alpha and Omega. He is the one and the zero. But why are we not giving the 1 and 0, which is the 10, which is the tithes, right? And remember that she said that Jesus only wants 1 and the 0. You have the 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But we couldn't give the 1 and the 0, which is the 10, which is the tithe. And that is why he also said, and I believe in that, mga kapatid, na if you don't give what is belong to God, bakit ka magrereklamo kung nagpasaka ka at hindi binigay yung portion mo? Hindi ba? So it's also for us. Jesus, we claim that I believe that Jesus is the Alpha and Omega, number 1 and the 0, but we couldn't give our tithes. Because He said that when we give unto the Lord, the blessing, hindi siya madamot. Hindi madamot ang Panginoon kung tayo ay binibigay natin yung para sa Kanya. So ganyan din. Sabi niya, go and sin no more. Pero sabi niya, kapag ang 1,000, binigay mo lang 89. The 10% of 1,000 is 100, but you only give 80. So yung blessing mo na hindi, Lord, di ba kahit hindi na material thing, hindi na financial blessing, yung health ko na lang. Yung buong katawan mo nagkaroon ng natapisan ng 20% yung dadalihin ka na. Inubo ka. Sabi mo siguro, hindi mga kapatid, this is para sa atin is a joke. Yeah. Kapag yung mayroong kang para sa akin kapag mayroong kang hindi magandang nagawa. Kasi alam ko binuo ako ng Panginoon. Pero kapag alam mo na mayroong kang nagawa, parang yung parte ng katawan, ay Panginoon, sorry. Baka hindi ka na agad ng sorry, masakit yung likod ko. Parang nakita mo nung sumasakit yung likod mo, mas ano kaya kayo pagsaplik ng hindi apo? Yung paghagupit nila sa kanya, mas masakit yun, mga kapatid. Amen. From Sister Amy Rose yung sinabi niya, dahil tayo lahat ay born again na mga kapatid. Go and sin. And tandaan natin yung ano yung less, the worse. No more and no worse. No, naiintindihan niyo yun, mga kapatid. Naiintindihan niyo dito? Ano yung sinabi ko? Go. Ano yung sinabi ko? Kapag nagsin kayo, anong mangyayari? Dito. Go and sin no more. Go and sin no more and less.
No more less. Less? The worst thing Will happen. will happen. Will happen. Less the worst thing will happen. Okay, less the worst thing will happen. Okay. Who can testify na yung worst, yung nangyari sa buhay mo after na ikaw ay born again na, pero parang sinisisi mo ang Panginoon na bakit why when I came to you parang naging worse yung buhay ko? Sino yung nakaramdam mo? Hindi. Nakita ko lang sa nanay ko. Amen. Na parang dahil sa Panginoon, worse yung life yung family namin. Parang worse, parang yung lahat yung worse, yung lahat ng tema, lahat ng amin. Dahil yung magiging testimony ng nanay. Hindi siya tumalikon, hindi siya bumitaw sa Panginoon. Naging victorious. Okay. So do you believe na when worst come to you is just a testing? Amen. So sino yung nakaranas ng worst na tinanggap you accepted it as a testing? Amen. Amen. Dami. Oh, okay. Who can testify? Okay, sandali si Sabelos. Sister Mel. Napansin ko mga kapatid, happens talaga sa mga ang tawag dyan, yung investment. Sa mga investment ko mga kapatid, wala talagang nag-prosper. So parang, it was a lesson na kailangan natin maging matapat, lalo na sa tithing natin kasi it's the source of blessing. Dumadaloy. Oo, doon nanggagaling yung ano natin sa blessing. Kaya naging challenge sa akin yun. At the same time, it was na nabuksan ang aking kaisipan na ang aking puso na hindi pala dapat gano'n. And I was blessed mga kapatid kasi nakikita ko yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Yun yung time na hindi ko makalimutan na nag-skip ako ng tithing na pinalo ako. Okay. Dito, wala? Walang nangyaring worse sa kanila. Okay, Nagluluting pa rin eh. Ano pa lang ako nun? Baby in Christ. Tapos, yung magulang ko sinabi, Bibing. dumating ang point na pinagpili ako ng papa ko. Ako naman pa ako. Pinamili ako ng papa ko. If that church or us. Sabi niya. Sabi ko naman, lumayas ako. Pinili ko yung church. Sabi ko, kahit anong mangyari, magulang ko pa rin sila. Pero yung pananampalataya ko, kailangan kong ipaglaban mga kapatid. Tapos nung time na yun, sabi nung pastor, bumalik ka sa papa mo, whatever it is, your father will be forgive you, sabi niya. Tapos mula noon, wala pong nagawa ang father ko. Hanggang sa dumating yung punto na nakita niya siguro yung totally pagbabago ko nung dumating yung sa pag-church ko ba. Sabi niya sa akin, lumayas kasi ako mga kapatid. Dumating ako ng bahay, pumunta ako sa Kisame ba, para hindi nila ako makita kasi talagang hinahadlangan na. Dumating yung time na sinaktan nila ako. Yung laki ng kamay ng papa ko, talagang bumakat dito. Hanggang sa hindi, kasi sinasaktan ako, ayaw nila na sira ulo daw yung mga born again. Kasi sabi niya, mga sira ulo kayong mga born again. Sabi niya. Tapos sinaktan ako ni papa ko dito ba, lahat. Every time na nag-ano ko, tumatago ako, na pumupunta ako ng church. Sinasaktan ako ni papa pag nawaan niya ako, but I never. That is the worst thing. Pero, in that time, wala siya magawa. Dumating yung punto na pinayagan na ako. At yung gap namin,
Kasi maano yung father ko. Ano, naging mabait na siya sa akin, mga kapatid. Sa kami nanggap na din ako na born again talaga ako. Talagang pinaglaban ko hanggang sa dumating yung punto na pati mga kahit na inaano ko sila, mga kapatid, inaano ko pa rin na ano sila kasi sa Katoliko, sabi niya, Katoliko, sarado, kandado sila ko. Kung saan daw sila ni-raise mo lang sila, mga kapatid. But I'm blessed dahil yung anak ko, kahit nawala ako doon, nandoon pang nagpapatuloy at saka talagang very active sa church, mga kapatid. And patuloy pa rin ang pag-pray na sana isang bayanan dahil yun ang pangako ng ating Panginoon na kapag once that you are starting to na mag-serve sa Kanya, ang ating mga mahal sa buhay ay maliligtas. Amen? Amen. Okay, so yung sometimes yung the worst na yung ano natin, but then when you feel that way, mga kapatid, the best thing you can do is you humble yourself to God. Even physically. Yung mano mo na, mararamdaman mo na, bakit ako nang hihira, bakit biglang sumakit yung likod ko, bakit sa bloodship, biglang sumasakit yung ano ko. Hindi dahil sa pagod ka o ano ka. Para sa akin, minsan ina-apply ko yung, meron akong nagawa siguro na nagiging lagda. Minsan saliksikin mo yung puso mo. Tama. So, before I call Pastor for the closing prayer for concerning this, there are songs. Then, you know the song, Pare ko! Siya sa